Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, November 17 na po, 2025, ang banta po ng sama ng panahon na ating namomonitor sa huling linggo po ng Nobyembre ay nagiging consistent po na mahina. Ang ibig sabihin nito, wala tayong makikita or mamomonitor na malakas na bagyo sa susunod po ng mga linggo. Aalamin din po natin ang weather system ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Marami din tayong pag-uusapan, so samahan niyo ko sa ilang minuto na update natin sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin simulan, please huwag niyo munang kakalimutan ho na i-like at i-share ang ating update. Maraming salamat po. So tara, samahan niyo ako mga kaibigan ko, mga kababayan. Silipin muna natin yung ating pinaka tinatawag na weather live system or radar, which is makikita talaga natin na very clear tayo ngayon sa anumang sama ng panahon or anumang bagyo, no? Yung po ang tinutukoy ko. So kung makikita nyo sa ating mapa, wala ho tayong bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So alam naman natin itong mga nakaraang mga linggo ay sunod-sunod po ang mga malalakas na bagyo. May Typhoon Tino, may Super Typhoon Yuan, which is ito pong mga malalakas na bagyo na yan ang nagbulgar ngayon sa matinding kurakot, no, or corruption sa ating bansa. Tulad na lamang ng flood control system na hindi maayos, yan po sa parte ng Eastern Visayas at dito po sa North Luzon. Which is nakita naman natin, no, kahit po ang daming napinsala ng mga kababayan natin, wala ho masyadong naibigay na tulong ng gobyerno natin. Yung iba, hanggang ngayon, hindi pa rin po nakaka-recover, hindi pa rin sila nare-relocate ng mga matitirahan dahil nga po may panibagong issue na naman tayo sa gobyerno, which is yung tinatawag natin na pagkanta ni Saltico. Ano ko lang po, no, naiisingit ko lamang, siyempre, lahat naman tayo, hindi lang puro bagyo ang ating iniisip. Yung nagiging pinaka-recent na update sa ating bansa ay alam din po natin. So ngayon, unahin na muna natin ang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, meron po tayong tatlo weather system po. Actually, apat po ito. May ITCC, may shoreline, may northeast monsoon at meron tayong easterlies. Yung mga weather system po na yan ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa area po ng Visayas, Mindanao at Palawan po, yan po yung mga lugar na yan ay hanggang ngayon ay apektado pa rin ang tinatawag po natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. So pag sinabi nating ITCC, dito po kasi nanggagaling yung nakikita nyo to, yung mga may kulay na yan, yan po yung tinatawag natin na ITCC or yung salubungan po ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Pagka nagkaroon ng impact yon, yun po yung nagbibigay ng maulap na kalangitan. Kaya po kahit wala tayong bagyo, wala po mga low pressure area, ay nakakaranas pa rin tayo ng mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Lalo na ho kahapon, nakita nyo, napakaganda ng panahon sa umaga, tapos bigla na lang uulan ng ilang oras, no, or ilang minuto. Yun po ay dahil sa ITCC. So bukod po sa ITCC, sa area ho ng Cagayan at Isabela, yung mga lugar ho na yan ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shoreline. Ang shoreline po ay yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. So yung impact ng salubungan na yan nabubuo bilang linya o shoreline na tinatawag na nakakaapekto po sa bahagi ho ng Cagayan at Isabela. So dito naman tayo sa parte po ng Ilocos Region, kasama po ang Cordillera Administrative Region, dalis po ng Cagayan Valley ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. So ang amihan natin, medyo nararamdaman at nararanasan na yan, lalo po sa madaling araw, no? Yung mga bumabiyahe ng madaling araw, yung mga namamalengke, pumapasok sa trabaho ng madaling araw, no? Ugaliin nyo po magdala ng jacket kasi kapag hindi kayo nagdala, tsansa na sipunin ho kayo dahil sa malamig po na hangin dulot ng northeast monsoon. Ang amihan po o northeast monsoon ay yung malamig at tuyot na hangin na nanggagaling po sa Siberia at umiihip diyan sa hilagang bahagi ho ng Luzon or particular na yan po sa extreme northern Luzon. So sa parte naman po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers
or thunderstorms dahil po sa easterlies. Diba tama yung sinabi ko noong nakaraan na babalik ko ang epekto ng easterlies or yung mainit at maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So nakikita nyo naman itong mga hangin po na umiihip na yan. Diyan po mga kaibigan sa parte ng Luzon, sa Metro Manila. No? Nakita nyo, yan yung maalinsangang hangin. Kaya naman ngayong araw po ng Lunes, asahan natin medyo mas okay ang panahon. At medyo maalinsangan nga lang yan. Ibig sabihin kasi pag maalinsangan, hindi lang siya basta mainit. Yung tipong malagkit sa katawan kapag pinagpawisan. Yun po yung maalinsangan na singaw po ng hangin, dulot po ng easterlies. So aalamin natin, no, hindi lamang kasi dahil sa easterlies may mga iba pang weather system. So sa easterlies po bukod diyan ay apektado rin ang ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ng mga localized thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms po kasi nangyayari yan kapag meron tayong easterlies. So ngayon, dahil nga po officially meron tayo nagbabalik ang easterlies, may mga chance pa rin tayo ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ng mga localized thunderstorms. Lagi po nangyayari yan yung kahit sobrang init po sa umaga sa tanghali dyan sa parte ng Luzon, Visayas at Mindanao, may mga chance na mga severe thunderstorms sa hapon. Kapag ka sobrang mainit, yun po ay dahil sa pag-evaporate po ng mainit na hangin pataas, galing din sa katubigan, dyan po sa parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pag angat niyan, yun po yung nagiging tinatawag natin na mga localized thunderstorms na nagpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. So mga kaibigan, ayan yung mga weather system na nakaka-epekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung sinasabi ko naman ho na banta ng posibleng huling magiging bagyo na mabubuo po sa last week po ng November, sa ngayon po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, consistent po at hindi nagbabago yung kanyang kondisyon. So ang ibig sabihin sa ating advanced weather forecast, dito manggagaling yan sa may bandang silangan po ng Mindanao. So sa ating tropical cyclone threat potential na magsisimula ng November 21 hanggang 27, diyan po dadaan yung mabubuo yung sinasabi natin na sama ng panahon bilang isang low pressure area. Pero yung low pressure area naman na yan, sa ngayon po ay consistent siya sa pagiging low chance na maging isang ganap na bagyo. So nating tuuri tayo sa susunod na magiging bagyo, hindi yun magiging malakas. Kaya nga po minsan, ang akala natin dahil porket dalawang malalakas na bagyo ang dumaan sa ating bansa, sa Eastern Visayas, sa Luzon, dalawang bagyo na malakas, ang akala natin masusundan po yan ng panibagong malakas at super typhoon. Yung susunod po na bagyo ngayon may pangalan na ho, advanced at masyadong excited po yung ating mga kababayan. Tatawagin pong bagyong Berbena. So sabi ng iba yung Berbena daw dadaan po sa silangan po ng Mindanao. Well, medyo accurate din yung kanilang sinasabi dahil sa ating advanced weather forecast, susundan niya po yung hangin na dulot po o yung salpukan ng malamig at mainit na hangin sa northern at southern hemisphere. Dulot po yan ng ITCC. Diyan po magiging direction o magiging daan po ng banta ng posibleng magiging low pressure area. Pero wag tayong mag-alala dahil nakita ko na po sa ating advanced weather forecast. Yun kasi yung mahalaga, Yung iba sinasabi, bakit kuya lagi ka na lang nagsasabi ng may mga bagyo ganyan? Wala naman ho tayong tinutukoy na bagyo, bagkos ang sinasabi natin, yung huling bagyo na mabubuo sa last week po ng November. So ngayon kasi kailangan natin magkaroon ng advanced weather forecast dahil hindi tayo matutulungan ng gobyerno natin, tayo po magtutulungan. Ako po talaga nagtsatsaga, kahit puyat, kahit pagod, para ho sa ating lahat, para ho sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga senior natin. Kamusta ho kayo dyan, yung mga may edad na ho nakikinig sa akin? Araw-araw ho sila nag-aabang ng update ko. So ito pong pag-update ko ay talagang para ko na rin po talagang ito ay tulong po sa atin, sa lahat po sa atin sa mga kababayan natin. So kaya nga po hiling ko kahit i-like nyo lang, kung meron po kayong pa-super thanks, napakalaking bagay po. May nag-send po sa akin noong nakarang araw at sobra pong na-touch yung puso ko doon. Sabi ko bibihira po yung ganito. Yun po, sa pagitan po ng November 21 hanggang 27, low chance lang yung mabubuo po na low pressure area, low chance po yung pagiging tropical depression. So kung sakaling magkaroon tayo ng bagyo sa huling linggo ng Nobyembre, hindi yun magiging malakas. Base na rin sa weather model at sa ating tropical
cyclone threat potential. Tulad na aking sinasabi, ngayon ho kasi hindi pa tayo handa sa susunod po na super typhoon na malakas o super typhoon o malakas na bagyo na papasok sa ating bansa. Dahil alam nyo naman matindi ang pinsala ng Typhoon Tino sa Eastern Visayas, lalo na sa Cebu City. Ang Super Typhoon Yuan naman yan po sa may North Luzon, malaki din ang napinsala. Though hindi naman kasi intindi dito po sa Visayas, pero matindi rin ang napinsala lalo na po sa Catanduanes, yung area po na yan na sobrang naapektuhan ng Super Typhoon Yuan. Ngayon po kasi kung masusundan tayo ng susunod na malakas na bagyo, sabihin na natin Super Typhoon, hindi handa ang ating bansa. Bakit ko nasabi? Wala ho tayong nakukuha suporta ngayon sa gobyerno. Lahat po ng pera, budget na bilyon-bilyon na nasa bulsa ng mga kurakot. No? Ngayon ho, ay nakita naman natin ang sambayan ng Pilipino, ang manggagawang Pilipino ay nagkakaisa, no? Lalo na po kahapon nagkaroon ng rally sa EDSA. Nakita nyo yung pagkakaisa natin para ho may managot sa mga korupsyon na yan. Dahil nga po dapat yung pera na i-tax natin yun pambayad natin yun na dapat po inailalagay dito sa mga flood control system, lalo na po dito sa Eastern Visayas dahil medyo matutubig yung area dyan. Wala ho, no? Dito naman sa area po ng North Luzon, sa Luzon area, mga lugar ho na yan, wala rin tayong masyadong nakukuhang support. Kung meron man nakatayo na flood control, nakaayos, substandard naman po lahat. So ngayon, wala tayong ibang matahihinga ng tulong kundi tayo lamang, no? Tayong mga simpleng mamamayang Pilipino. Kaya po ako'y lubos na nagpapasalamat dahil po kahit wala po tayong malalakas na bagyong update, patuloy ho kayo nag-aantabay sa ating pinaka-weather update araw-araw, no? Lubos po ako nagpapasalamat. Kaya nga po sinisipagan ko talaga at lagi ko pong sinasabi na kahit wala pong bagyo, kailangan pa rin po natin maghanda at maging ready. Unang-una kong paalala, lagi po kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon sa aking mga ina-update. Ako po madaling araw nagpo-post na, nag-update na. So yung mga nag-aabang, nagbubukas ng kanilang YT channel o YouTube channel, ay talagang para lamang mapanood ako, salamat po ng marami sa inyo. Uulitin ko, wala ho tayong bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tignan nyo mabuti, wala ho, no? Wala. Pero meron tayong mga weather system na nakakaapekto para magkaroon ng pag-uulan. Uulitin ko sa mga hindi nakaabot o hindi napansin yung mga lugar. Sa area ho ng Visayas, Mindanao at Palawan, ITCC. Yun nakakaapekto dyan. So ang condition ay maulap na kalangitan na merong mga localized, merong mga isolated rains and thunderstorms. Sa Cagayan at Isabela, ganun din, asahan din natin na medyo magkakaroon ng sama ng panahon bandang hapon dulot po ng shear line. Ilocos Region naman, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, ay maapektuhan naman ng mahinang pag-uulan dulot po ng amihan or northeast monsoon. Dito naman po sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon ay apektado naman ng malinsang hangin na nanggagaling sa Karagatan Pasipiko or ito pong easterlies. Kaya eto ang masasabi ko, ngayong araw, pwede naman tayong lumabas pero ugaliin nyo magdala ng tubig, ng payong dahil medyo magiging mainit po ang ating panahon. Pero kung sa bandang hapon naman, yung mga uuwi, magdala din kayo ng payong, jacket, kapote dahil meron tayong chance pa rin na mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Dahil kung titignan nyo, wala mang bagyo, tuloy-tuloy po ang hangin na tumatama po sa ating bansa. Bali, 4 na hangin po yan, no? Yan po talagang masasabi natin na parang nagpapaulan din sa ating bansa. Ngayon po may nagtanong sa akin, sa mga weather system daw po ba na meron tayo, available tayo ngayon tulad ng ITCC, shear line, northeast monsoon at easterlies, ay posible daw po makadevelop ng mga low pressure area or mga bagyo. So may tsansa na mabuo or makapagpa-develop yung mga weather system na yan sa ating bansa ng low pressure area. Kaya minsan nagtataka kayo, wala sa ating advanced weather forecast yung mga nabubuong low pressure area. Minsan, sa advanced weather forecast natin, sa pagitan pa ng November 21 hanggang 27, merong LPA. Pero minsan, nagugulat tayo, merong pumapasok na low pressure area sa loob ng ating bansa. No? Pero madalas yung mga nabubuong LPA na yan sa loob ng ating PAR, unlikely or mas mababa pa sa pagiging low chance yung chance na maging isang ganap na bagyo at nalulusaw din. Nade-develop lamang yung mga unlikely na LPA
kapag kasunod-sunod po ang weather system na meron sa atin or iba't ibang hangin po. Dahil nga yan, no, merong malamig na hangin, merong mainit, merong salpukan ng malamig at mainit na hangin, yung epekto nun, meron namang salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere. So iba-iba po talaga yung mga kondisyon ng hangin na dapat po nating i-monitor. Yung paalala ko pa ulit mga kaibigan, ngayon, alam nyo, no, chance natin para mag-asikaso yung mga napinsala ng malalakas na bagyo dyan sa Visayas at sa Luzon, mag-asikaso na po tayo, may chance po tayo ngayon. Pero kung sasabihin nyo na saan naman kami kukuha ng mga pangmateryales, no, kasi bumisita daw yung Pangulo sa ilang mga lugar po sa naapektuhan ng Super Typhoon Yuan, yung binigay ay nasa 5,000 lamang daw pampaayos ng bahay. Well, kulang na kulang ho yun. Pambili lamang ho yun ng pagkain ng materyales ngayon. Sobrang mahal na. Hindi ho yun naisip ng ating Pangulo. Pero wala naman akong sinasabi na iba dito. Ang sa akin lamang po, napakalaki naman ng budget. Pero napakaliit na binibigay sa mga mamamayang Pilipino. No? Mga tax po natin yan. Tayo ang nagbabayad yan. Pero iba ang nakikinabang. And we are praying na magkaroon po ng hustisya at matapos na yung korupsyon sa ating bansa. Para ho kapag merong mga malalakas na mga bagyo or mga lindol ay nakahanda tayo o nakaredy tayo. Hindi kasi ngayon, no, alam nyo, minsan yung mga super typhoon, malalakas na bagyo ang nagiging dahilan para maibulgar yung corruption sa ating gobyerno. So ngayon po, bago ko tapusin ang ating update, magbibigay po mulit ako ng Bible verse ngayong araw po ng Lunes. Kung nakaabot po kayo hanggang dito, please po comment naman po kahit wala hong malakas na bagyo. Kasi yung iba, nanonood lang ng update natin kapag may mga bagyo. Pagka wala namang bagyo, hindi na pinapansin. And wag naman ng sana ganun dahil effort din po namin ito ng aking team. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Mateo chapter 6 verses 19 hanggang 20, narito po ang sinasabi. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So hindi naman lingid sa ating kaalaman na ngayon po ay usong-uso, no? At talagang yung pag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Lalo na sa ating gobyerno, alam nyo, yung nagiging issue ngayon ng corruption sa ating bansa, bilyon-bilyon po ang nawala sa pondo or kaban ng bayan, no? Dahil po sa mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Alam nyo, nag-iimpok sila ng kayamanan dito sa lupa. Pero hindi nila alam, dito sa lupa pansamantala lamang ang ating paninirahan. Kapag ka nawala na ang tao, lahat po ng kayamanan na naipon na yan, wala ho, hindi nila mapapakinabangan, no? Sa loob ng 100 taon, 100 years, lahat po tayo wala na dito. So, yung mga yaman na yan, iba na ang makikinabang yan. So, ngayon, ay na rin sa salita ng ating Panginoon sa Mateo chapter 6, verses 19 hanggang 20, ang kinakailangan natin ay mag-impok ng kayamanan po sa langit. Doon po'y walang naninirang insekto at wala po nakakapasok na magnanakaw. Ibig sabihin lahat ng mga kayamanan na may impok natin sa langit, hindi po mawawala. So paano ba tayo mag-impok ng kayamanan po sa langit? Gumawa tayo ng mga bagay na ayon po sa kalooban ng ating Panginoon, no? At syempre kapag tayo tumanggap sa ating Panginoong Hesus, dahil siya lang talaga ang susi at daan papunta sa langit, at sinutupad natin ang kanyang mga utos, gagawa tayo ng mga mabubuting bagay, mga activities sa church, yung pagkikitungo sa kapwa natin, lahat po ng mga bagay na naaayon at naluluwalhati ang ating Panginoon, yun po ay way ng pag-iimpok natin ng kayamanan sa langit. So maraming way kasi na dapat nating consider din. Lahat po kasi tayo mga kaibigan ko ay mawawala din dito. So kailangan maisip nating mabuti na dapat ho ay nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Maraming bagay na hindi natin na-realize kasi nandito tayo sa mundong ibabaw, no? Siyempre kinakailangan din natin magkaroon ng pera para sa ating pamilya. Hindi naman sinasabi na hindi na tayo magkatrabaho, hindi na tayo magsisipag. Kailangan pa rin natin magsipag para sa ating pamilya kasi ho, ang family natin ay ang first ministry natin or priority natin bago tayo
makipag-share sa iba o mag-sharing o mag-share ng salita ng Panginoon sa iba, kailangan unahin muna natin yung ating pamilya na ma-sharean po natin ng salita ng ating Panginoon. So mga kaibigan, mga kababayan ko, yan lamang ang pinaka-short na update natin. Nasa unahan po yung ating update sa lagay ng ating panahon. Maigsi lamang yon. Sinisingitan ko lamang po ng ilang update at yung ating Bible verse nandito naman po sa dulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po at mag-ingat po tayo. God bless po sa inyong lahat.